Alamin po natin ang sitwasyon sa General Santos City matapos ang napakalakas na lindol. Nandun po si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo na nasa linya ng telepono. Bril, buti naman meron pang mga dyan, gumagana pa yung linya ng telepono. Nakita ko kanina mismong ikaw ay nakaramdam nitong lindol. Nasaan ka ba ng mga oras na iyon? At pakikwento sa amin ang iyong nakita at naramdaman. Ruth, alam mo, kanina, nung kasagsagan ng lindol, pasado alas 7 ng umaga, ay nandoon tayo nga sa Santa Ana Central Elementary School kung saan nagsasagawa ng flag raising ceremony ang naturang eskwelahan sa back to school ngayong araw. At sa kasagsagan ng flag ceremony sa kalagitnaan nito, Ruth, ay biglang lumindol ng malakas, yumanig yung semento, pati mga gusali doon sa naturang paaralan na tumagal hanggang 3 minuto, Ruth. So kanina din ay agad nagsilabasan nga doon sa kanilang mga silid-aralan, especially itong mga kindergarten at grade 1 student. Luckily, kasi nandoon din yung mga magulang nila na naghatid at hindi pa nakauwi, ay agad silang kinuha at pinauwi na lang kasi nga nag-suspende agad itong Davao City LGU ng klase at maging lahat ng trabaho ng gobyerno sa lungsod. So alam mo, kanina yung nararamdaman nating nahihilo talaga tayo, no? Kasi nga tumagal ng halos 3 minuto yung pagyanig ng napakalakas para tayong dinuduyan sa lakas ng pagyanig, Ruth. At matapos ng Ruth ay may ilang mga mga infrastruktura sa Davao City ang napinsala, just like yung Bolton Bridge, may nakitang mga bitak doon sa bahagi ng tulay at ngayon nga ay temporaryo itong hindi mo na pinapadaanan ng mga motorista hanggang hindi natatapos itong ang assessment ng Davao City LGU doon nga sa naturang tulay. At meron ding isang pader sa isang eskwela nito nga Apolinario Mabini, dyan pa rin sa Davao City, na nabitak at nasira sa kasagsagan ng lindol. Sa ngayon, patuloy yung assessment ng Davao City LGU sa nasabing lindol. Ito nga pagkasira nitong iba't ibang infrastruktura, mga gusali. At sa ngayon din, Ruth, ay wala pang naitala na mga na-injured, nasaktan, or casualty ito nga Davao City LGU. At ngayon, Ruth, ay kakaratingan natin dito sa General Santos City kung saan isa din ito sa pinakanapinsalang lugar dito sa Mindanao sa kasagsagan ng magnitude at 7.8 na lindol kanina. At ayon nga sa latest data ng Jansan CDRRMO, siyam na ang nasawi dito nga sa lungsod. Kabilang na dito ang dalawa sa isang mall sa Jansan at isa din galing pa ito sa sa loob ng paaralan. Pero pa natin, maghingi pa tayo ng karagdagang detalye kung itong Labangal Elementary School, kung estudyante ba ang nasawi, guro, or sino ba. Basta sa latest data ng CDRMO dyan, sana siyam na ang nasawi, 142 ang injuries at 3 ang missing at patuloy pang pinaghahanap ngayon, Ruth. Bril, unahin ko lang yung coverage mo doon kanina sa Davao Occidental, doon sa eskwelahan, kasi nakita mo ko yung video mo, parang kada galaw nagsisigawan yung mga bata, no? Ano ba ang lagay nila kanina? Siyempre, yung iba, first day pumasok, medyo may mga parang traumatized ba kanina? Anong nakita mo? Yes, tama ka nga dyan, Ruth, no? Hindi inaasahang pangyayari, Ruth. Sana'y masayang back to school kasi nga excited yung mga estudyante matapos ang kanilang vacation, matapos ang kanilang school break ng 2 buwan. Excited yung mga estudyante na magbalik eskwela ngayong araw. Pero yung nanat na nila, isang napakalakas na lindol. Yung sinabi mo sa Davao Occidental, Route, ay malapit lang ito sa epicenter nga dito sa Maasim, Sarangani. Parang less than an hour lang ang travel time dito. Kaya masyado ring malakas ang naramdamang pagyanig doon
sa Davao Occidental route. Yung binabanggit mo na rin, nagbiyahe ka mula dyan nga sa Davao papunta dito sa Jensan. Kamusta yung mga naging biyahe mo? Kasi may binanggit ka na rin kanina na may ilang bridge na may mga damages, At marami din bang ikaw nakita na sira dun sa iba pang mga dinaanan nyo? Pati yung may mga bumabiyahe ba? Alam mo rin, papunta tayo dito sa General Santos City. Swerte naman na hindi naantala yung pagbiyahe natin kasi walang mga nasira na mga tulay. Pero some part of Sarangani Province route ay especially doon sa Maasin, sa epicenter, ay may nakita tayo sa mga social media na nasira talaga ang tulay route. At dito din sa General Santos City ay may na pala sila na isang landslide nga dito, pero ongoing ang kanilang clearing operation, ang kanilang assessment dito sa buong lungsod ng Jensan route. At sabi nga ng mayor dito, si Mayor Lorely Pacquiao, kasi bago lang natapos yung press con dito route, ay pupunta dito ngayong hapon para mag-ikot dito sa lungsod si DPWH Secretary Vince Dizon at DSWD Secretary Rex Gatchalian. Ruth. Yan po ang Express Report ni Bril Montalvo mula sa General Santos City. Ingat kayo dyan, Bril. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.